Turning burnout to breakthrough. Yan yung ating topic. So sa ating mga healthcare workers, sana itong ating ating mensahe for this morning ay makatulong na malaki sa atin para magkaroon ng panibagong lakas to continue in our work sa mga hospitals, sa mga clinics. Can you stand up for a while at ating basahin lang, buksan ng ating mga Bible sa Matthew 11. Matthew 11, I will be short dito sa ating 30 minutes. Sabi sa akin ni Sister Minnie, 30 minutes lang daw ako. Matthew 11, 28 to 30, so yung ating pinakang Sunday school. Matthew 11. Nandiyan na ba kayo? Say amen sa mga ano natin. Matthew 11, 28 to 30. Ang sabi dito sa Matthew 11, 28 to 30, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Sabi sa verse 30, For my yoke is easy and my burden is light. Tayo po'y sama-samang manalangin, dakilang Diyos, I commit to you once again ang aming pong Sunday School, ang message, O God, na kailangan po ng bawat isa para po kami ay magkaroon ng panibagong lakas to continue in our work, particularly for our visitors. I pray, Father God, na ikaw po ang manguna sa akin na sa share this message sa aming pong mga bisita for this morning. At gamitin mo lang po ako, Panginoon, as your instrument to be an encouragement and source of strength, O God, sa bawat isa. Muli, akin pong inalalapit ang lahat ng ito. In Christ's name I pray. Amen. Okay lang dito. Ayun ba? Sabihin sa asawa ko. Matawag. So, yung senior kanina ni missionary Felicilda is a living testament of the power of God na para bang imposible na. Marami siyang mga pinagdaanan, marami siyang mga difficulties at narinig yan ng bawat isa this morning. But in the end, ano yung nakita nyo? Maraming mga tao doon sa Africa na nabago yung buhay. Na-transform yung kanilang mga buhay. Kung paano siya ginamit ng Panginoon to transform the lives of those people, it is really parang mahirap ipaliwanag. But sa bawat sitwasyon na meron tayo, God can turn any situation, burnout, problems, stress, difficulties, sickness, into something. Hindi kami nag-usap regarding dun sa mensahe, but sabi ko, mayroon pa ring connection itong dalawang ito. So how do you find burnout? Sino sa inyo naka-experience na ng yung bang ano ba sa Tagalog ng burnout? Kanina may sumagi na sa isip ko yung salitang burnout eh. Tagalog. Nagugulumihanan or napapagod. Parang ano ka na, gusto mo nang mag-give up, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mag-stop, tumigil doon sa ginagawa mo. A person can experience burnout if mayroon ng, ito yung isang term na ginagamit natin, exhaustion. Yung ano ka na, pagod ka na at sinasabi mo parang ayoko na. At yan yung I think naramdaman ni missionary Felicilda. Yung sabi niya, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang lumipat sa ibang country. At gawin na lang yung mga bagay na madali. Or nawalan ka na ng enthusiasm for work. Or minsan sa amin, sa mga government hospital, yan, madali ka nang ma-irritate, ma-frustrate. Sign niya ng burnout. Or you feel ineffective, inadequate. Next slide, bud. O ito, kaya maraming mga complaints sa mga government hospital
meron ng compassion fatigue. Ayaw mo nang magpakita ng care sa ibang mga tao kasi talagang pagod na pagod ka na, burnout ka na. Yung iba, hindi makatulog, hindi na siya makapag-relax. Wala nang interest sa maraming mga bagay. Or, ito, hot issue to ngayon sa mga kabataan. You feel anxious and experience extreme sadness. Ngayon, tumataas ang incidence ng anxiety and depression among adolescents. Or, last, you feel spiritually dry or distant from God. Yung bang wala nang makitang buhay na maayos sa buhay mo. Lahat na lang nagko-complain. Lahat na lang wala ka nang makitang mabuti sa iba. No? At ito ay naglalayo lalo sa iyo sa Panginoon. So, ano yung solusyon? What is God's solution for burnout? How are you going to convert o transform o turn itong mga difficulties na ito? Or if you experience burnout to something na positive. So, itong verse na binanggit natin kanina, may initial step na kailangan daanan. Sabi dito sa ating binasa, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." There is an invitation to come. So kung nabibigatan na tayo, the Lord Jesus Christ is inviting us na, halika, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin. Kailangan mo ako sa buhay mo. Yan yung sinasabi doon sa verse. The Lord Jesus Christ is inviting us to bring our own needs to Him. Marami tayong mga pangangailangan. Marami tayong mga iniisip. Marami tayong mga alalahanin. And the Lord Jesus Christ is inviting us to come unto me. Yun yung binanggit niya. Ang tanong is, ating mga healthcare workers, do I allow God to care for me while I care for others? Yun yung mga tanong dito. And Jesus can save us and transform our lives because He cares for us. Binanggit din yan ni Missionary Felicilda kanina. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon if lalapit lang tayo sa Kanya. Second, bilis lang, the proposition, yung Kanyang proposal to those who are weary. Kasi binanggit yan, all ye that labor and heavy laden. Sino sa inyo ngayon mayroong pinagdadaanan? Problema, difficulties, financial difficulties, or parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mag-quit. Kaya sabi ko nga doon sa aming mga residente, punta kayo kasi mga first year ito eh. Mataas ang chance of quitting after training. And the only person, the only powerful being who could transform our lives is the Lord Jesus Christ. Siya lang. Kasi sabi niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden. No, kasi sa totoo lang, working hard tirelessly or struggling often to no avail. Yung bang para bang walang direksyon, trabaho ng trabaho pero parang wala namang nangyayari. You are weighed down by a heavy load, weariness, burden, anxiety. At sa lahat sa atin dito, no one here can rightfully say na I am okay. Meron ba sa inyo rito sabihin nyo,
Okay ako ngayon. Wala sa atin ang pwedeng magsabi na we are okay. Merong tinik sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng kabigatan. At ang sabi dyan, the proposition here is, all ye that labor and heavy laden. Number 3 is the declaration of His promise. Ano ang sabi ng Panginoon dito sa verse na ito? Come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. What a promise. Dito natin makikita na ang Panginoon is always inviting us para magkaroon tayo ng kapahingahan. But ang problem here is everyone can call the name of Jesus and find the much needed rest. Kasi ito naman talaga yung kailangan natin. Rest here came from the Greek word anapao, which means to refresh. Diba? Minsan kailangan lang talaga ng break eh. Pero tanungin ko kayo, di ba even after the break, andun pa rin yung problema? Hindi naman nawala. Tama? Kasi nung ino-observe kong mabuti itong verse na ito in Matthew 11, 2 beses binanggit yung word na I will give you rest. Yung isa is yung I will give you rest sa verse 28, pero may binanggit ding rest sa 29, na you shall find rest unto your souls. Magkaiba yun eh. Because number 2, the second step for us to transform our burnout to a breakthrough is we need to rest your soul on Jesus Christ. In the Bible, our Bible school, ako po, yung binanggit kanina ni Missionary Felicilda, I teach the doctrine of man, sin, and hell. At ang tao po, we are composed of body, soul, and spirit. Minsan kahit anong sabi natin na malakas ang katawan natin, pag yung soul natin, yung seat of our emotion, nagkaroon ng problema, anong nangyayari? We feel down, we experience fear, we feel yung nagkakaroon tayo ng anxiety, depression, and then sumusunod na rin yung katawan natin, nagiging sakitin na rin tayo. Because the second step for God to turn our burnout to breakthrough is you need to rest your soul on the Lord Jesus Christ. Yung soul dapat natin, i-connecta natin yan mismo sa the very presence of God sa life natin. At titingnan natin dito yung step in verse 29 na binanggit, sabi niya, take my yoke upon you, and learn of me. Ang yoke na binanggit dyan is yung pamatok. Sino sa inyo ang nakapunta na sa probinsya at nakita yung pamatok? Yung nilalagay na wood sa leeg. Di ba? It is actually a symbol of submission and control. Madaling sabihin na lumapit tayo kasi lahat naman tayo kilala natin si Jesus Christ. But ang question here is, do you know Him personally sa buhay mo? Na sinunod mo yung binanggit niya dyan na take my yoke upon me and learn of me. Na meron ka talagang personal relationship and intimate walk with Him because you allow Jesus Christ to reign in your life. Si Missionary
Felicilda kanina doon sa kanyang testimony na narinig ng bawat isa sa atin, siguro kung wala talaga ang Panginoon, bumalik na lang siya eh. Kaming mga doktor, mas madaling magganon eh. Di ba? Isang ganun mo lang, magkano na? Ngayon, 700 na, 800 na yata per check-up eh. Mas madali. Mas madali yung buhay. Pero bakit nagawa niyang transform yung isang sitwasyon into something? It is because of the power of God sa life niya. He surrendered His will. Ang ibig sabihin ng take my yoke is we submit and allow Christ to control our lives. Yan ang ibig sabihin ng yoke. Take my yoke, kailangan mo talagang isuot yung pamato ng Panginoon, pamatok ng Panginoon. Allow Him to transform your life from being a self-dependent person to a Christ-dependent one. Magkaiba kasi yun eh. Kasi sa totoo lang, sa medical education natin, sa lahat ng mga nag-aral ng nursing, meron naman kayong enough knowledge eh. Pero dun sa punto sa buhay ninyo na ang hirap ng trabaho, you want to give up, ano na yan eh, parang ano na yan eh, extra mile na if you are able to survive yung buhay sa ospital. Lalo na if you are working in a government hospital. Mahirap. And yung decision for transformation, it is a choice na kailangan gawin ng bawat isa sa atin. It is a choice to take the yoke. Na mag-submit tayo sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ang sabi sa Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Mayroong pangako ang Panginoon sa atin. May kalayaan siyang binigay sa atin. Pinalaya tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At sinasabi dyan, be not anymore entangled again with the yoke of bondage. Ang yoke na dapat na sinusuot natin ay yung ating personal relationship and intimate relationship with the Lord Jesus Christ, wherein we submit to His will. So, itong initial step na ito, we can find rest for our soul, is kailangan talaga na i-allow natin ang Panginoon to transform our lives. At binanggit na rin kanina ni Missionary Felicilda yung transformation na mangyayari sa atin if we recognize that we are a sinner. Sa totoo lang, ang reason why Jesus Christ came here on earth is to save us from our sin. Siya'y dumako dito sa lupa, pumunta siya dito sa lupa para iligtas ang bawat isa sa atin. At kung tatanggapin mo ang Panginoon sa puso mo, babaguhin niya ang buhay mo. Nakakayanin mo nang gawin yung mga bagay na sa sarili mo, hindi mo kaya. Yan ang ibig sabihin na dapat we allow Christ to transform our lives. And ano yung bunga? Ano yung makikita natin? If the Lord is already transforming our lives, nagkakaroon na ng integration of His teaching sa life natin. Kasi binanggit dyan, and learn of me. And learn of me. Matuto tayo dun sa example ng Panginoon. Anong sinabi dyan? For I am meek and lowly in heart. Of all the people na pwedeng maging proud talaga kami. Kasi imagine, ilang years yung aming medical schooling. Ang dami naming alam. Anatomy, physiology, biochem. Halos lahat parang alam mo na.
Pero minsan, may mga bagay, lalo na sa aming mga doktor, may mga sitwasyon na parang, ano ito? Ano ito? Bakit parang hindi ko na to alam? May mga limitations din kami as a doctor. Pero ano ang sabi dito? Learn of me, for I am meek and lowly in heart. Dapat matutunan natin to listen to the very words of Jesus Christ for guidance and comfort. It is, yung binabanggit dyan na learn of me is a product of an intimate walk with Christ. Now, wherein you talk to Him and listen to His still small voice. Yung mga pagkakataon na talagang you are down, na gusto mo na mag-give up. Binanggit niyan kanina ni missionary Felisilda. Ano ang ginawa niya? He knelt down and prayed. Na minsan sa atin, sa buhay natin, iba yung pamamaraan ng Diyos kaysa dun sa gusto nating gawin. But, ang sabi dito, learn of me. Matuto tayo dun sa kaparaanan ng Panginoon. At ang pangako dito ng Panginoon sa atin, for God to give us yung rest for our soul, is yung resolution for tranquility. Lalim medyo malalalim yung mga salita. Pero ang ibig sabihin lang yan is yung inner peace. Sino sa inyo ang naghahangad na magkaroon ka ng inner peace? Inner peace. Yung bang talagang hindi ito kayang ipaliwanag kasi it is something sa life natin na only God can give us. The inner peace. Kaya nga binanggit dyan na, and ye shall find rest unto your souls. Na every time na you read the Bible, every time na you listen to God, every time na you pray unto God, nararamdaman mo the very presence of God sa life natin. At doon lang tayo nagkakaroon ng inner peace. The inner peace that each and every one of us needs. So number 1 is rely fully on Christ. Rest your soul on Jesus Christ para bigyan tayo ng inner peace. So yun yung first step and the second step. And the third step, para ma-turn natin yung mga trials, difficulties to break through, is we need to recharge your spirit by waiting on the Lord. Itong third process na ito or third step na ito in turning our burnout to something na productive, a breakthrough, something na para bang sa tingin natin wala na tayong pag-asa. We want to quit. Mangyayari lang ito if Christ is in our hearts and we have an intimate walk with Him. Kasi binanggit dyan, if you will open your Bible in Isaiah 40 verse 31, sabi dito, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. And they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Wherein, doon talaga nare-recharge yung ating spirit. Itong number 3 na step na to, hindi mo maita-turn yung burnout to something new, a breakthrough sa life mo if wala si Christ sa life mo. Wherein, ang gagawin niya, He will recharge your spirit. At kailangan nito ng isang napakahalagang character, that is patience. Because God does not merely ask us to keep going when we are empty. He promises to renew our strength when we patiently wait upon Him. Because spiritual renewal
requires connection and patience. Sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 4 and 5, "Abide in me and I in you. For without me, you can do nothing." Abide in me and I in you. Because as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. And in verse 5, makikita natin, without me, you can do nothing. So, the third step is to recharge your spirit. Kasi dito, buhay na yung spirit mo eh. You are already, yung mararamdaman mo na rito yung the very presence of God sa life mo at nire-recharge ka niya. Binibigyan ka niya ng panibagong lakas. Ang kailangan lang gawin natin is to wait on the Lord. At minsan, ano yung pinakamahirap sa lahat na gawin? Maghintay. Gusto natin instant. Pero sino yung magbibigay sa atin ng strength to wait on the Lord? Siya pa rin yan. Ang Panginoon pa rin ang magbibigay sa atin ng panibagong lakas para magawa nating maghintay at ma-recharge ang ating mga spirit. The fourth step is, ang dami na nating iniisip, ang dami na nating problema, na-burn out na tayo sa ating mga trabaho. Number 4 is, release the burden you carry. And the Bible tells us in 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. No, God does not ask us to carry everything. Dahil sa totoo lang, hindi talaga natin kaya. Hindi talaga natin kaya. At ang sabi ng verse na ito, we need to cast all of our care. Lahat ng mga burden na meron ka, difficulties na meron ka, the transfer of burden, ano yung ating responsibility? I will do my best with the skills and resources God has given me. Pero ano yung God's responsibility? The outcome ultimately belongs to Him. Minsan, if ever na gusto na nating mag-give up, gusto na nating mag-quit, gusto na nating sumuko, parehas ng kinikwento ni Dr. Felicilda, ibigay lang natin yan sa Panginoon. Lord, bahala ka na. Sinusuko ko ang lahat sa inyo. Minsan kasi pag tayo talaga ang nagdadala, mabigat eh. Ang tendency natin, sarilinin natin yung problema. But ang sabi ng verse na ito is, we need to cast all care upon God because He cares for us. Ang isang powerful prayer na pwede natin sabihin every time we experience burnout, Lord, help me to do what I can. Lord, help me to do what I can. And release what I cannot control. And trust you with what happens next. Kasi wala naman talaga sa kamay natin ang lahat eh. Pero kung kasama natin ang Panginoon, the very presence of God, nasa life natin siya, nasa buhay natin siya, we are intimately walking with Him, hindi magiging mahirap, hindi magiging madali yung mga bagay na mahirap. Because alam natin na kasama natin ang Panginoon in our journey. At ito yung number 5, last. Ito yung breakthrough. Ito yung mga bagay talaga na magta-transform sa atin. Is you repurpose your life
to God's design. To God's purpose. Ano ba yung reason bakit tayo nag-exist? No? Burnout can make us ask, why am I doing this? Bakit pa ako nasa ospital? Bakit ako nagtatrabaho? Ano ba yung purpose ng buhay mo? Para lang ba kumita? Binanggit na yan kanina ni Missionary Felicilda. Minsan talaga, hindi lang pera ang solusyon sa buhay natin. Hindi ito yung source ng ating joy. Because time will come, you will finally realize na kailangan mo pa rin ng Diyos sa buhay mo. Kahit na marami kang pera, pag nagkasakit ka na, sa isang iglap wala na yan. But you need to align yourself doon sa purpose ng Diyos. Yung design niya sa atin. Bakit niya tayo kinreate? Bakit niya tayo kinreate? Bakit niya tayo nilikha? Going back to the book of Genesis, andun ang design ng Diyos para ma-conform tayo to His image and likeness. So every good work you do to others can become an act of service to God. But we need to remember that our identity is not our profession. Yung identity natin is not our profession. You are valuable because you belong to God and Jesus Christ dwells and reign in your life. Tingnan natin yung dalawang verse para makita natin yung design talaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi sa Colossians 3:23, ito yung magta-transform sa atin para yung bang may mga dinadaanan ka na you feel down. Ang sabi diyan, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Yung bang mabago lang yung ating mindset ba? Na kahit mahirap, kahit na toxic, kahit na ang daming problema sa ospital, sa klinik, sa trabaho, yung bang mindset natin matransform na you are doing it not for yourself. You are doing things for the Lord. Mabago yung mindset. Pag in-apply mo tong verse na ito, babaguhin niya talaga tayo. Kasi yung problema, hindi naman niya nawawala. Yung burnout, andyan naman talaga siya to stay. Kasi pag natapos sa isang problema, may panibago ulit problema. Hindi naman natatapos. Pero anong sabi dito sa verse? Whatsoever you do it heartily as to the Lord. Kasi pag yan ay kinlay mo na para sa Panginoon yung ginagawa mo, maiiba ang iyong pananaw. Isa pang verse, 1 Corinthians 10:31. Sabi diyan, whether therefore ye eat, you drink, or whatsoever you do sa hospital. Ano sabi diyan? Do all to the glory of God. Ang design talaga ng Diyos sa atin is to give glory unto God. Ano man ang ginagawa natin sa buhay. Ano mang sitwasyon meron ka, maging nasa hospital ka man, iba man yung trabaho mo, sa opisina ka man, ang goal natin palagi is to do things for His honor and glory. Kasi pag nabago yung ating mindset, kahit na maraming problema, kahit na marami kang pinagdadaanan, Lord, alam ko kasama kita. Magiging madali. Minsan kasi nasa isip lang natin yung problema eh. Nagko-conclude na agad tayo ng isang bagay. Pero pag inari mo na, Lord, thank you for giving me this problem. Kasi alam ko na sa gitna ng problema na meron ako ngayon, anumang sitwasyon na meron ako ngayon, alam ko na kasama kita. Nararamdaman ko yung presensya mo sa aking buhay. And with that mindset, naiiba yung pananaw mo. No? Na nabibigyan ka ng panibagong lakas to turn yung iyong
burnout, yung iyong problems into something big, na kung saan makikita mo yung pagkilos ng Panginoon. You will look back dun sa testimony ni Missionary Felicilda. May mga bagay talaga minsan na kaming mga doktor parang imposible na. Wala na. Pero it is because of prayer. Because of our intimate walk and intimate relationship with God. God would still give us a new hope. Kasi dun sa pagkilos niya sa buhay natin, sa anumang sitwasyon na mayroon tayo, pag yan ay pinanalangin mo at sinagot ng Panginoon yung panalangin mo, makikita mo doon yung pagkilos niya. At sasabihin mo in the end, Lord, thank you. It is you, ikaw o Diyos ang kumilos. Sa sarili ko, hindi ko ito kaya. And in the end, the Lord is glorified. In summary, I have an acronym here. How are we going to turn yung ating mga difficulties in life, situation in life na meron tayo ngayon, into something na productive? You need God sa life mo. Yung letter G, if may mga problems tayo, may mga burdens tayo, mayroon kang sitwasyon na parang gusto mo nang sumuko, nababurn out ka na, ang sabi dyan, go to God. Don't carry the burden alone. Pagkasama mo ang Panginoon sa buhay mo, sasabihin ko sa inyo to, magiging madali ang lahat. Hindi mawawala ang problema, pero kung ang Panginoon kasama mo dun sa gitna ng problema, magiging magaan ang nararamdaman mo. So always pray, seek Him, talk to Him. Letter O, observe your limits. Tayong mga healthcare workers, hindi tayo super human. Hindi tayo si Superman na kaya natin gawin lahat. Sabi dyan, recognize when your body, mind, and spirit are becoming exhausted. Kaya nga, pinakita ko sa inyo yung mga nararamdaman ng isang taong nababurn out. Para makita mo, burnout na kaya ako? Question, if you feel na parang you feel down, na gusto mo na mag-give up because of burnout, kumusta yung iyong prayer time? Kumusta yung iyong Bible reading? Kasi minsan, yung mga sitwasyon na ganyan, dapat gamitin natin yan para lalo pa tayong mapalapit sa Panginoon. Because we are all human. We are not limitless. But our God has no limit. Sa Kanya lang tayo umasa. And last, letter D. Develop healthy rhythms. Minsan ito yung kailangan natin eh. Saan tayong busy sa trabaho? Masyado tayong accomplishment, Gusto natin, marami tayong mga accomplishments. Tapos biglang darating na lang sa punto sa buhay natin na, bakit parang walang nangyayari? Ang sabi dyan, sometimes we need some rest. Pahinga. Sometimes gamitin natin yung time na yan to pray. Sometimes gamitin natin yung mga opportunities na yan to improve our relationship with God. Allow Him to recreate you dun sa Kanyang design. At makita mo yung purpose niya sa life mo. Ganun lang yan. Kayong mag-asawa, kaya ako naiyak kasi wala naman talagang superhuman. Lahat tayo napapagod.
Pero nung andun kami sa Davao, naupo lang kami ng asawa ko sa tabi ng beach. Nakita namin yung sikat ng araw. Sabi ko, Lord, napakaganda ng iyong creation. A symbol of your love. A symbol of your care. A symbol of your strength. A symbol of your light. We just pray. We worship God. Find some rest. At yun, na-renew kami ulit to continue. So, kailangan talaga natin ang Panginoon sa buhay natin. We cannot survive itong very stressful life we have without the very presence of God sa life natin. At sana for this morning sa aming mga healthcare workers, kami ni Doc Felicilda, bilang mga doktor, hindi kami doktor na relying on our own strength. We are doctors relying on Christ. To turn burnout, problems, difficult situations into something. A breakthrough na in the end, makikita natin that Christ, siya yung kumilos para tulungan tayo. At sana ngayong araw na ito, nakita ninyo yung kahalagahan ng the presence of Christ sa life ng bawat isa sa atin. Habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, I would like to extend another invitation sa aming mga bisita. If ikaw ba sigurado ka na ba na when you die, you will spend eternity in heaven? That's the number one problem that we have actually. Yung problem natin sa kasalanan. And Jesus Christ is the only answer for our sin. Kailangan mo siya sa puso mo. Kailangan mo siya sa buhay mo. And habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, you can pray this prayer habang nandiyan ka sa iyong upuan. At hayaan mo siyang pumasok sa puso mo. Maghari siya sa buhay mo. Nabaguhin niya ang buhay mo according to His design and plan. Para magawa mo ring kayanin yung mga bagay na minsan hindi mo na kaya. So, kung ikaw ay nahiya na magtaas ang kamay, habang nakaupo ka dyan sa upuan, you can say this simple prayer. Sumunod ka lang sa panalangin na ito. Let's pray dun sa mga gustong tumanggap sa Panginoon. Panginoong Jesus, salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa akin na malaman ko ang daan pabalik sa iyong kaharian. Alam ko po na hindi ako karapat-dapat dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Ngunit sa oras na ito, ako po'y nagpapasalamat sa pagmamahal na ipinakita mo sa akin, na kailangan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. Ikaw ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli para bayaran ang aking mga kasalanan. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ikaw po ang maghari sa buhay ko simula sa araw na ito. Ito po'y aking samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So if you say that prayer, hindi ko alam, but yung solution sa burnout is simple. It is the Lord Jesus Christ alone. At sana, hayaan mo siya na pumasok sa puso mo at maghari sa iyong buhay. Can I call the usher bago tayo magsara sa panalangin, mag-close sa ating program? Magkaroon lang po tayo ng special offering para sa ating speaker for this morning.
At after this ay magkakaroon tayo ng closing prayer. So Singles Fellowship, mamaya raw 2:45 at our music room. So tayo magsara sa panalangin. Let us close in a word of prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkilos mo sa aming buhay this morning. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ibigay mo sa amin through your Son, Jesus Christ. And I pray, Father God, na ikaw po ang patuloy pang kumilos sa buhay ng bawat isa para makita namin ang kahalagahan ng aming paglakad, Panginoon, na kasama mo. At bless mo rin, Panginoon, ang aming offering for this morning na ito po ay magamit, O God, to be a blessing sa aming tagapagsalita. At muli, Panginoon, bless mo po ang aming pagbibigay ngayong umaga. Ito po ay aming dalangin na sa inyo. In Christ's name I pray. Amen.